Ang Voyager 1 ay lumipad noong 1977, ang pinakamalayong spacecraft na naipadala mula sa Earth. Lumalayo ito sa atin sa bilis na humigit kumulang 38,000 miles per hour o mga 11 miles per second. Sa kabila ng napakalayong distansya na umaabot sa mga 15.5 bilyong milya mula sa Earth, kaya pa rin nating magpadala ng utos dito at tumanggap ng data mula rito. Paano nga ba posible ang komunikasyon sa isang spacecraft na sobrang layo? At hanggang kailan pa tayo makakapagpadala ng signal sa Voyager 1? Tara, samahan niyo ako pag-usapan at alamin kung paano pa rin tayo nakikipag-ugnayan sa Voyager 1. Ang Voyager 2 ang unang lumipad noong August 20, 1977. Sumunod ang Voyager 1 makalipas ang halos 2 linggo noong September 5, 1977. Halos magkapareho ang disenyo ng Voyager 1 at Voyager 2. Ang kanilang misyon ay pag-aralan ang mga outer planets na lampas sa Jupiter. Hindi sapat ang lakas ng rocket engines upang maabot ang kinakailangang bilis, kaya ginamit ng mga mission planner ang isang bihirang planetary alignment na nagbigay daan para makakuha ng dagdag na bilis mula sa gravitational pull ng iba't ibang planeta. Nakaayos ang Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune sa iisang direksyon mula sa pananaw ng Earth. Hindi na mauulit muli ang alignments na ito hanggang taong 2150. Lumipad ang Voyager 1 sa tabi ng Jupiter at Saturn at nagpadala ng mga kamanghamanghang larawan habang papalapit dito. Ipinakita ng larawang ito ang atmosfera ng Jupiter. Kinumpirma rin nito ang presensya ng mahihinang singsing ng Jupiter. Natuklasan din ng Voyager na may mga aktibong bulkan sa buwan ng Jupiter na Io. Pagkatapos noon, nagtungo ito papunta sa Saturn. Doon, naobserbahan nito ang mga singsing ng Saturn mula sa malapitan at nadiskubre ang mga Shepherd moons na tumutulong upang hubugin at panatilihin ang mga singsing. Natagpuan din nitong ang buwan ng Saturn na Titan ay may makapal na atmosfera na binubuo ng tinatayang 90% nitrogen. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang Voyager 1 sa paglalakbay patungo sa labas na bahagi ng solar system. Ang Voyager 2 naman, na dumaan sa ibang ruta, ay lumipad sa Uranus at Neptune, mga planetang hindi napuntahan ng Voyager 1, at nakakuha ng detalyadong larawan ng dalawang planeta. Matapos ang kanilang planetary missions, patuloy na lumalayo ang dalawang Voyager mula sa Earth. Kahit mas nauna lumipad ang Voyager 2, mas malayo na ngayon ang Voyager 1 dahil mas mabilis ang takbo nito. Kumakatawan ang Voyager 1 ng bilis na about 10.6 miles per second, habang ang Voyager 2 ay nasa 9.7 miles per seconds. Maaring mukhang maliit ang pagitan, 0.9 miles per seconds lamang. Pero isipin mong sakay ka ng mas mabagal na spacecraft habang naaabutan ka ng mas mabilis. Sa loob lang ng 1 seconds, 0.9 miles na ang lamang ng Voyager 1. Parehong lumagpas sa heliosphere ang dalawang spacecraft. Ang heliosphere ay parang bula sa kalawakan na pinaghaharian ng solar wind. Ang solar wind ay binubuo ng charged particles mula sa araw. Gumagawa ito ng parang globo sa paligid ng araw. Ngunit dahil gumagalaw ang araw sa galaxy, nasisiksik ang solar wind sa harapan at nahahabaan sa likuran, dahilan para magmukhang bula ang hugis nito. Parehong nalampasan ng Voyager 1 at Voyager 2 ang hangganang ito at lumabas sa heliosphere. Ipinapakita ng graph na ito ang aktual na datos mula sa Voyager sa sandaling iyon. Ang graph sa ibaba ay nagpapakita ng pagbaba ng mga particle mula sa araw,
habang ang nasa itaas ay biglang pagtaas ng mga particle mula sa interstellar space. Ibig sabihin, ang heliosphere ang hangganan ng impluensya ng araw sa pamamagitan ng solar wind. Mas malaki pa rito ang solar system. Halimbawa, ang Oort cloud ay nasa lampas pa ng heliosphere. Ang Oort cloud ay isang theoretical na rehiyon na puno ng yelong katawan at bato na bumabalot sa araw bilang isang napakalaking spherical shell. Ayon sa ilang pagtatansya, tatagal pa ng 300 years bago makarating ang Voyager sa Oort cloud at mga 30,000 years bago ito makalabas. Patuloy pa rin tayong nakakapagpadala ng utos sa mga Voyager at nakakatanggap ng scientific data. Pero paano nagagawa ang komunikasyon mula sa ganitong kalayong distansya? Bawat Voyager ay may dish antenna na 12 feet ang lapad. Ito ang kilalang bahagi ng spacecraft na madalas iniisip ng mga tao. Ang antena ay naglalabas ng sobrang makitid na beam ng radio waves gamit ang 22 watts lang ng power, katumbas ng isang maliit na bumbilya. Tumatagal ng halos 22 and a half hours bago makarating ang signal sa Earth. Sa paghahambing, lampas 1 seconds lang ang biyahe ng liwanag mula Earth papuntang buwan at mga 20 minutes papunta sa Mars. Ipinapakita nito kung gaano kalayo ang Voyager. Humihina ang radio waves habang lumalayo ayon sa inverse square law. Kaya pagdating ng 22-watt signal ng Voyager sa Earth, halos wala na itong lakas. Mas mababa pa sa 1 trillionth ng watt at pagkatapos ay 1 pang billionth pa nang natira. Para ma-detect ang ganitong kahina na signal, ginagamit ng NASA ang napakalalaking antena. Ang mga antenang ito ay 230 feet ang diameter at bahagi ng Deep Space Network. May 3 lokasyon ang network: California, USA, Madrid, Spain, at Canberra, Australia. Tinitiyak nito na may isang antena na laging nakaharap sa spacecraft anumang oras, kaya tuloy-tuloy ang communication 24 hours bawat araw. Bukod sa malalaking 230-foot dishes, may iba't ibang laki ng antena sa bawat lokasyon. Sama-sama, bumubuo sila ng isang global na communication system para kausapin ang mga spacecraft na lampas pa sa Jupiter. Dahil sa mga higanteng antenang ito, kaya pa nating magpadala ng utos at tumanggap ng data mula sa Voyager. Pero ang pagpapadala ng signal at pagpapatakbo ng instruments ay nangangailangan ng power. Hindi gumagamit ng solar panels ang Voyager dahil masyadong mahina ang sikat ng araw sa ganitong distansya. Sa halip, gumagamit ito ng nuclear power, radioisotope thermoelectric generators, na ginagawang kuryente ang init mula sa pagkabulok ng plutonium. Noong lumipad ang bawat Voyager, ay gumagawa ng higit 400 watts ng power. Ngayon, makalipas ang ilang dekada, bumaba na ito sa mas mababa sa 200 watts. Upang makatipid, unti-unting pinapatay ang mga non-essential systems. Ang larawang ito ng Earth ay kinuna ng Voyager, ang ating tahanan na makikitang halos 4 billion miles ang layo. Ito ang huling litrato na kinuha ng Voyager 1. Pagkatapos noon, permanenteng isinara ang kamera upang makatipid ng power. Nagdala ang Voyager 1 ng 10 scientific instruments. Yung mga sumusukat sa magnetic fields at charged particles na lang ang ginagamit ngayon. Sa tulong nito, pinag-aaralan pa rin nito ang interstellar environment na nasa labas ng heliosphere. Gayunpaman, patuloy na bumababa ang power mula sa nuclear battery. Maingat na pinaplano ng NASA kung kailan papatayin ang natitirang instruments. Kahit ma-off lahat ng instruments, makakapagpadala pa rin ang Voyager ng basic information tulad ng lokasyon nito. Sa paglipas ng mga dekada, may ilang teknikal na problema na kinakarap ang mga Voyager. Noong 2023,
Nagkaroon ng problema ang Voyager 2 nang lumihis ang antena nito ng 2 degrees. Mukhang maliit, pero sa bilyon-bilyong milyang layo, napakalaki ng epekto nito. Sapat iyon para tuluyang mawala ang komunikasyon, ngunit pinaghandaan na ito ng NASA. Na-program ang Voyager upang otomatikong itama ang oryentasyon nito ilang beses bawat taon. At naganap nga ito. Na-reorient nito ang sarili at naibalik ang komunikasyon. Nagkaroon din ng issue ang Voyager 1 nang magpadala ito ng data gamit ang isang computer na deactivated na. Inabot ng ilang buwan bago ma-diagnose ng NASA at sa huli, nagpadala sila ng bagong command para gamitin ang gumaganang computer na ayos ang problema. Pinaghahandaan din ng NASA ang mga posibleng issue sa hinaharap tulad ng baradong thruster valves. Ang mga Voyager ay gumagamit ng maliliit na thrusters para panatilihin ang orientation nila para sa communication. Dahil sa mga dekada ng paggamit, maaaring maipon ang residue sa loob at bumara ang sistema. In-update ng NASA ang software para pahabain ang bawat firing ng thruster. Binabawasan nito ang bilang ng fire cycles at inaasahang magpapahaba ng 5 taon pa sa buhay ng thrusters. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na naglalakbay ang mga Voyager at nakakapagpadala pa rin ng signal sa Earth. Ngunit habang lumalayo, humihina ang signal. Inaasahan ng NASA na sa 2036 ay posibleng tuluyan ng mawala ang communication. Nangangahulugan itong may natitira tayong humigit kumulang 10 taon upang makipag-ugnayan sa Voyager 1. Ang Voyager 1 at Voyager 2 na lumipad noong 1977 ay may orihinal na planong tumagal lamang ng 5 years. Ngunit lumampas na sila ng higit 40 years, malayo sa inaasahan. Lumagpas na sila sa heliosphere at patuloy na nagpapadala ng datos pabalik sa Earth. Ang memory capacity ng Voyager ay halos 13 milyon na mas maliit kumpara sa modernong smartphone. Ang communication speed nito ay halos 138,000 times na mas mabagal kaysa sa standards ngayon. Kahit luma na ang teknolohiyang dala nila, sila ang 2 probe na umabot sa pinakamalayong distansya mula sa Earth at kumakatawan pa rin sa rurok ng space exploration. Sa pamamagitan ng napakahinang radio signals, nananatili silang konektado sa Earth at magpapatuloy sa paglalakbay sa hindi pa natutuklasang bahagi ng kalawakan. Sana meron ka natutunan sa video na ito. Yan lang po at maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, pa-like at subscribe para updated ka. See you in the next video.